isulit ninyo sa sarili nyo upang kung paano niluwal ko ito'y maging pakinabang sa inyo. Yamang kayo'y naririto, pagnilayan nyo. Tinig ng tao'y binibigay upang gamitin ito sa kung marapat at dapat na gagawin. Malulugod na tuwiran habang kayo'y pinakikinggan. Halina kayo, mga anak ng Ama, tantuin ang aral ko, ganang pagkatao. Ang ginamit ko sa inyo upang may datal ko, may luwal ko, masambit ko sa inyo, o tao. Mahal ko kayo, tuwirang kong sinambit, na mahal ko kayo, kailan nyo madarama ito, damhin nyo lamang, makakamta ninyo ang wika ko. Lahat ng sandali ay napakahalaga. Lahat ng may buhay ay minamahal. Ano man ang binuhay sa sanlibutan, binigyang karapatan na mahalin lahat yan. Hayop, isda, halaman. Ano pa kaya? Kayong mga nilalang na hinigit ang pagpapahalaga sa lahat ng binuhay sa lupa. Kung ang mga hanip ay binigyang kahalagahan na mabuhay sa lupa, bagamat wala silang kaisip-isip man lamang. Kayo pa kaya, mga minamahal ko, na binigyan kayong dalawang sentido komon upang gamitin ninyo hindi para baliwalain, upang pahalagahan, upang magsuri kayo. Halina kayo, dalawang kasusurian ninyo ng tamang gagawin sa pamamagitan ng nag-iisang Espiritu lamang. Diyos sa mata na, kung kaugnay kayo, may matatanggap kayo, mga minamahal ko. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama, ang kumikilala sa katotohanan, nakalalaya sa kadiliman. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, buhay nga ba ang Ama? At maliwanag na tinuran. Ang palay, kung mag-uhay man, hindi lahat ng sumibol na bunga ay may naging laman, kundi mayroong naging ipa. Buhay ba ang Ama? Gayon din ang tao na nabuhay sa mundong ito. Mayroong naging makabuluhan ang buhay niya at mayroong naging walang kwenta siya. Ang naging makabuluhan ay nakagawang kumilala sa Ama, at ang taong walang kwenta at walang silbi sa pananaw niya, yung mga nakalimot sa Kanya. Ikaw, anak ka niya. Kayong lahat, anak ng Ama. Anong gusto niyo? Maging makabuluhan kayo? Simulan niyo na. Kung nakapagsimula na kayo, ipagpatuloy pa. At kung hindi pa, gawin mo na. Ngayon, anak niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Dahil buhay ang Ama, ayon kay Mateo,
Mapalad kayo sapagkat nakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. At makarinig sa inyong narinig, ngunit hindi ito napakinggan. Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng nahasik na sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso. Kaya't hindi makapamumunga at inilalarawan ng nahasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito'y sila'y namumunga. May tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Buhay ba ang Ama? Kayo mismo, batid ninyo kung saan kayo sa mga binhing ito. Ikaw ba ay sa batuhan? Ikaw ba ay hambing sa madamo? O ikaw ba ay nahambing sa matabang lupa? Mapalad ka. Sapagkat kung papaano namumunga ka, ikaw rin naman ang nakikinabang, di ba ga? Kaya ang taong nakinabang sa dulot ng Ama, mimitiin pa kayang mawalay sa Kanya. Sapagkat nga, ang bagay na nakakalibang sa mundong ito ay nakapagpapalayo sa Diyos Amang tinanggap mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Kung minsan nakala ng tao'y mabuti pa ang katwiran niya, subalit siya may hindi nakalugod-lugod sa pandinig niya. Sapagkat habang nasa mabuti kang katwiran, alam mo ang kanyang katotohanan, ngunit kapag may kasama na pagnanasa, maiiba na ang katwiran mo. Ngunit dahil may kagustuhan ka ng iba, katwiran mo ay para sa iyo ay tama pa rin. Ngunit sa Ama, mali na pala. Suriin nyo ang bawat katwiran nyo. Baka hindi nyo namamalaya, nakala nyo'y mataba pang lupa kayo, ngunit hindi nyo pala alam, nagkakaroon na ng damo. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi sinabi ng Ama, huwag kang kumain anak, bawal yan. Huwag kang humawak ng salapi anak, bawal yan. Hindi niya sinabing huwag kang magpagawa ng magandang tahanan, bawal yan. Ang sinabi niya, huwag kang mawalay sa akin. Binigyan ko kayo ng karapatan, binigyan ko kayo ng kalayaan. Ngunit at pasubali ko, sa inyong kalayaan at karapatan, huwag kayong mawalay. May mga taong sa sobrang kalayaan, sa palagay nila'y tama pa rin yan, ngunit di batid, sila pala'y nawalay. Sumayinyong paghahari ng Ama, mapuspos kayong totoo, upang mapagtanto't mapagnilayan nyo ang dapat at marapat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Sadyang buhay na buhay ang Ama at hindi siya patay. Subalit, sino nga ba ang nakakita na sa Kanya? Wala pa. Ngunit, at pasubali, marami na ang patutuo na siya'y buhay. Kaya't bingi ka na lamang at bulag ka pa. Kung ikaw na inuulatan, ay di ka pa maniwala. At kaya lamang hindi ka makakapaniwala kung patay ka pa sa pagtitiwala sa Kanya. Yaon yung mga wala pang pandama. Nais mo bang sa buong buhay, hindi ka makadama? Kawawa ka ng mga anak niya. Baka bawian ka ng buhay, di mo nadama siya. Saan ka kaya tutungong anak niya? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Alin po ba ang masarap? Payapa ang isip o magulo? May galit ang puso o masaya? Gawin nyo. Lahat kayo. Nasahin nyo. Totoong totoo po. Mahirap magsabi ng hindi naramdaman mo eh. Mahirap magsabi ng hindi mo pa nagawa eh. Ngunit napakagaan sabihin kapag nagawa mo na at nadama mo na. Paano mo masasabing nabigo ka kung di ka pa nabigo? Paano mo masasabing mahirap ang mabigo kung hindi ka pa nabibigo? Kaya mo lang nasabing mahirap ang mabigo dahil nabigo ka na. Ngayon, sa paghingi sa Ama, walang kabiguan. Huwag mo isiping bigo ka. Kundi dapat araw-araw magmithi kang pakikinggan niya. Iba ang pagkabigo doon sa lumaban ka sa palaro, nabigo ka, natalo ka. Nag-apply ka ng trabaho, bumagsak ka, hindi ka tinanggap, bigo ka. Sapagkat iniisip mo, baka matanggap ka, hindi ka natanggap, bigo ka. Subalit sa pagdulog at panambitan sa Ama, kung hindi ka pa pinagbibigyan, ngayon, bukas, makalawa, at abutin ka ba ng taon o isang buwan? O buwan, taon, huwag ka pa rin susuko. Sapagkat wika nga niya, may takda ang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya't, kung ang kanyang mga binhing hinasik ay nagsitubo sa iyo, may tibay kang lalabanan ito. Yaong pagkabigo mong araw-araw ay hinihiling mo, Panginoon, pagalingin niyo na po ako, ngunit di ka pa pinagagaling. Sa isip at damdamin mo, bigo ka na naman. Huwag mong isipin bigo ka. Ang isipin mo kung ano pa, bakit di ka pa pinagbibigyan. Suriin mo ang sarili mo, baka naman may kulang ka pa, o may pagkalabis ka pa, o kaya na may mali ka pa, dili kaya na may wala ka pang katapatan. Kaya't kapag nasuri mo yan, kung saan ka nagkukulang, kung saan ka nagmamalabis, kung saan ka pa nagkakamali, baguhin mo. Kapag binago mo ng lahat yan, baka hindi mo namamalayan, hindi ka na humihiling. Kung kailan ka hindi humiling, doon niya binigay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga't sinabi niya, pinalalambot niya muna ang puso ng taong matigas. Sapagkat kung matigas ito'y hindi makapapasok pagdaka sa kanya ang pagmamahal niya na tapat. Paano namang lalambot ito kung ayaw mong tanggapin siya? Kaya nga't sinabi niya, lilinisin ko muna ang lahat ng dumit sukal sa isip mo upang makapanahan ang salita ko. Paano kung ayaw mong tanggapin? Paano makapananahan ang kanyang banal na aral? Kaya't kailangan may itapon ka't may alisin. At yan ang katotohanan. Kailangan ang tao, kaya naglilinis ng katawan, gusto niyang malinis. Ngunit kung puro panlabas na kanyuan mula mga malinis at loob ng isip at damdamin mo'y marumi, walang silbi. Sapagkat anumang kisig mo, anumang kinis mo,
Kung marumi ang puso't isip mo, ipapatag ang damdamin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag ang tinuran. Ang salita ko'y nagbibigay liwanag. Ang salita ko'y nagbibigay buhay. Sapagkat kapag tinanggap ng may isip at nakaunawa, yaon ang magsisilbing liwanag ng kanyang kaguluhan ay magiging kapayapaan. Kaya naman, kung nakikita na ng Ama, ikay namumunga na, nalulugod siya. O, ikaw ba'y makapamumuhay ng walang bunga? Bungang galak, bungang sigla, bungang kapayapaan, bungang kasiyahan. Ikaw ba ay karapat-dapat na makapamuhay ng masaya? Hindi, sapagkat ikaw mismo ang kumikitil sa iyong ligaya. Dahil hindi mo ginagawa ang dapat ay gawin mo para ikaw ay makalaya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang sino mang mayroong sugat, kailanman ay hindi makakadaiting maigi sa kapwa niya. Iniilag niya